Kasama natin sa ating linya ang party list representative ng Bicol Soro, si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, good morning. Welcome mo sa DZRH. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Apo, si Edniel po at si Tina. Sir, balikan lang namin yung nangyari kahapon, mga huling mga minuto sa Kamara. May mga nagsasabing mabilis daw masyado itong pag-ratify at hindi na nabigyan ng pagkakataon makapagsalita yung ilan sa ating mga mambabatas. Ano bang nangyari kahapon, Kong Terry? Ratification lang naman po ng mga boto ito, no? So, hindi naman ho ito nominal voting. So, wala naman pong yes or no or abstain na isa-isa pong pagtawag ng mga mambabatas, no? So, ibig sabihin, kung meron ho silang gustong ipahayag, rightfully ho, pwede naman ho silang mag-submit ng official position po nila sa Kongreso, no? And ito po yung ginawa mismo ng mga kinatawan na tumitindig po ng no dito po sa ratification po ng Bicameral Conference Committee report ng ating pong national budget. So, for the record, para ho sa official pananaw ng inyong panig, walang pinigilang magsalita para doon sa mga pumupuna. Ko wala naman, no? Kasi ultimately, they were able to submit all of their positions on the matter, no? In fact, nailabas na rin po ng lahat ng pong mga talaga pong tumututol dito po sa national budget for 2026. Wala naman ho silang masasabi na talaga pong pinigil, no? Ito po bagay po na ito. Okay. Dako naman ako, partner, kanina sa ating balita kanina, no? Sabi niyo po ay posibleng kumaharap pa si Congressman Leviste sa ethics complaint kaugnay nga dito sa Cabral Files. Ito po bang paki-elaborate nga o pakibigyang linaw pa itong pahayag na ito, Kong Terry? Dahil nga yung sinasabing sapilitan daw na kinuha itong dokumento ng documents. And ito ni Cabral o ng dokumentong itong Cabral Files ni Leviste? Well, alam po din yung mabigat talaga yung allegation po ng dalawang mga kawani, no? Ibig sabihin, hindi ito mga assistant secretary, hindi po ito undersecretary, no, na bibigay po ng kanila pong testimonya dito po sa ginawa po ni Congressman Leviste noong araw po na yon, no? Kinuha po yung files mula sa DPWH, no? So, ibig sabihin, at nakakabahala yon, no? Kung talaga nga bang nag-cause ba ng paper cut talaga si Congressman Leviste kay Undersecretary Cabral, yung pong mga kawani makakapagbigay po ng patotoo dito po sa bagay na ito. Tapos pangalawa, syempre, yung pong detalye kung paano po nakuha yung files. Ito po ba ay soft copy? Ito po ba ay mga hard copies, no? Ito pong lahat ng mga dokumento pong ibinubulalas na po ni Congressman Leviste sa publiko. Yun yung unang bahagi, no? Importante na malaman ho natin kung tama ba, legal ba, illegal ba yung po pagkuha ni Congressman Leviste nito po mga files na ito. Kasi ang totoo ho, ang talagang paulit-ulit pong binabanggit ni Congressman Leviste sa lahat po ng kanyang mga pahayag mula noong umpisa nito pong bagay na ito, ay mayroon daw po siyang official authority from Secretary Vince Dizon sa pagkuha po ng files na ito. Pero in the last couple of days, no, ano po yung nakita natin, talagang meron pong flat rejection si Secretary Dizon na wala siyang binigay na authority kay Congressman Leviste dito po sa bagay na ito, no? So, ibig sabihin, yan ho yung mahalagang makuha natin on the record. Una, meron ba talaga siyang official authority to receive the files, to obtain the files? And pangalawa, ano ho yung proseso kung paano ho niya actually nakuha po ito mga files na ito? Kasi syempre relevant po ito kung doon sa mga susunod pa ho doon sa mismong mga dokumento na mismo. No? Kumbaga, ano ba yung hawak niyang dokumento, ano ba yung hawak ng DPWH na dokumento na naiwan doon po sa mga computer files. Pagka ho nagkaroon ng totoong pagsisiyasat na yung ombudsman, doon po sa mga ipinasa ng DPWH sa kanila. Well, for one thing, kung kailangan talaga malaman yung process, partner. Pero ang tanong naman na susunod, gaano kahalaga na mayroong authorization from Secretary Vince Dizon na ma-obtain itong copies na ito? Makaka-apekto ba yun? Kasi in the first place, hindi ba public document itong mga binamagit natin na Cabral files, Kong? Well, kailangan din natin malaman mula sa DPWH ano ba yung estado ito po mga files na ito, no? Kasi syempre, ang totoo naman, hindi lahat ng mga dokumento ng gobyerno, public documents, merong mga confidential files, merong mga state secret files, hindi ba? So kailangan natin meron din mga internal files na tinatawag or merong mga restricted files. No? Ibig sabihin, hindi din totoong sabihin na lahat ng mga dokumento, public documents, no? Pero yun ang kailangan natin malaman from the DPWH itself. Ano ba yung kategorya ng ganitong mga dokumento?
no? Yun muna yung kailangan linawin. Pero susunod pa yun eh. Kasi very important ho talaga para sa mga abogado lalo sa mga nagsisiyasat, sa papaanong paraan nakuha itong mga dokumentong ito. Kasi ibig sabihin, kung meron naman palang, ako wala akong problema kung ano yung lalabas o whether it's a DPWH published files or it's a Congressman Leviste published files. Ang importante lang naman ho dun sa totoo lang, mapag-tagpi-tagpi, no? Kung mag-aabot-abot ba ito pong mga datos po na ito. At syempre, ano ho ngayon yung gagawin ng gobyerno, particular ng ombudsman, dito sa mga dokumento pong hawak po natin ngayon. Oo, ang sabi nga lang sa panig naman ng ombudsman, no, wala pa daw silang kopya ng buong dokumento na sinasabi nga ni Congressman Leviste. Kiniklaim, nahawak niya. Oo, nahawak niya. Paano po ang magiging daloy na investigasyon? Sa tingin niyo po ba kung Ridon ay kung sinasabi ng isang staff ng DPWH na sapilitan daw na kinuha sa kanila ng nito ni Congressman Leviste, sigurado naman may CCTV doon, no? Siguro pumunta ba doon mismo si Congressman Leviste? Pwede ba yung i-review ng mga opisyal ng At saka, DPWH? may epekto ba ito kung yung paraan ng pag-obtain? May epekto ba ito doon sa magiging output o sabihin na natin katotohanan ng laman ng Cabral files na yun? Yung pong katotohanan ng Cabral files, ibang bagay yon. Actually, kung ano ho yung nakalagay doon sa DPWH submission of files ni Undersecretary Cabral sa Ombudsman, yun po talaga yung magsisilbing original record, no? Kasi yan po yung untampered, hindi yan yung transferred files kay Congressman Leviste. Pero very important din ho kasi syempre hindi ho natin pwedeng just because we wanted to go to the truth. Kailangan maging malinaw din ho tayo na kailangan pagka katotohanan na gusto natin ilabas, dapat yung buong katotohanan ho yung nilalabas natin. Hindi ho yung parang patsi-patsi na parang weaponized yung isa-isa. Yung paglalabas ho ng mga detalye. Sabihin, halimbawa ngayon, mag-isang linggo na ho tayo nagdedebate tungkol dito sa Cabral files. Opo. Hanggang sa araw na ito, hindi natin nakikita yung listahan ng mga senador. Hindi ba? Hindi natin nakikita halimbawa yung listahan ng mga sinasabi nila mga executive officials at private individuals na nagbigay po ng mga proposals, no, dito po sa atin pong DPWH, no. So sa totoo lang, ang panawagan naman natin sa lahat ng may hawak ng dokumento, ilabas niyo na ng buo yan. Wag niyong ilabas na isa-isa. Para talaga kung magkaroon at magkaalaman, sino pa talaga yung meron, sino yung wala, at sino yung nagsasabi ng totoo. Oo, nakukuha natin, sir, yung binabanggit mo. Ang nangyayari ngayon, weaponized itong claim na meron silang Cabral files. At tingin nyo ba, sir, saang forum dapat mailabas or sino dapat mag-unify nitong mga ito? Kasi mayroong mga mungkahi, naririnig ho tayo, nababasa na dapat, yun nga, ombudsman itong maglabas or ICI ang maglabas itong Cabral files. Sa inyong panig, sir, tingin nyo saan dapat forum lumabas itong Cabral files na ito? Kaya naman ho, meron na pong submission sa ombudsman, no? So, ibig sabihin, bahala ho yung ombudsman kung ano ho yung gagawin nila dyan sa kabuang listahan na yan. Kasi ang understanding ko, ang original files ay nandun sa mga documents at mga computers, no? At hard disks na sinubmit ng DPWH sa ombudsman, no? So, yan ho talaga yung talagang magiging pagbabatayan pong dokumento. Pero kasi syempre, kailangan din ho talagang panagutin si Congressman Leviste kung totoo ho talaga na illegally obtained or unlawfully obtained po yung mga dokumento pong ginagamit. Ibig sabihin, we can proceed with prosecuting against every individual ho na meron involvement po dyan, na meron ng kickback, merong ghost project at substandard. Pero hindi ho natin pwedeng ibitawan din yung fact na baka meron din hong kalabisan dito po sa pagkuha po ng mga dokumento. So actually, kailangan maging malinaw tayo doon. Dalawang bagay yun. Una, kailangan natin malaman kung sino lahat ng sangkot doon sa listahan na yun at kung nagkaroon ng ghost projects, kickbacks sa mga taong yun. Isang bagay yun. Pero yung pangalawang bagay, at ito yung bagay na magiging bahagi po ng ethics complaint, kung sakali, kung paano ho nakuha ni Congressman Leviste, ito pong mga dokumento pong ito. Oo, sakali po ba kung Ridon na talagang sapilitan, ito, lumabas na at illegally illegal, obtained, kung paano man tawagin. Oo, anong kaso bukod sa ethics complaint ang pwedeng kaharapin ni Congressman Leviste? Well, sa bahagi naman ho ng Kongreso, siyempre yung ethics complaint lang ho yung talagang meron ho kaming kapangyarihan. Ano? Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng reprimand, suspension, at iba pang mga penalties, no, dito sa bagay po na ito. Kung talagang pagtingin po ng Kongreso, hindi po katanggap-tanggap na ganyan po yung ginagawa ng isang kongresista, no? Sa usapin po ng pagkuha po ng mga dokumento. Kasi siyempre,
ipapatawag ko talaga natin yung mga kawani ng DPWH. Ikwento ho nila sa araw po na yun. Ano ba yung nangyari talaga? Totoo ba na nagdala ng pizza si Congressman Leviste? Ano ho yung naging demeanor niya sa harap po ni Yusek Cabral, kay Assistant Secretary Bote, at sa lahat po ng mga... Kasi may mga lumabas na mga CCTVs eh. May mga lumabas din pong mga litrato na nakaupo siya sa harap ng isang computer. Ano ho yung naging proseso mula nung pagpasok hanggang doon sa pag-upo sa computer at pagkuha ng files at paglabas ng DPWH. No? So, ibig sabihin, pag nagkaroon po ng ethics proceedings, titilad-tila rin po yan pong mga detalye po na yan. For the record, Kong, at sa mga tagapakinig natin, dito sa 2x2 kina Anthony Taberna, inilabas. unang inamin, ni Congressman Leviste na nakuha niya mismo yung files At yung doon video sa din. tanggapan ni Oo. Yusek Cabral. In fact, ngayon sa RHTV, pinalalabas inilabas yung namin video. yung exclusive video na nakuha namin months before pa pumutok itong issue. At ngayon nga, Kong, ay may mga balita na nga ng salaysay mula roon sa ilang mga staff. Sir, in the first place, ano bang maituturing o paano natin masasabi na illegally obtained yung isang public document? Una sa lahat, pagka ang sabi mo, meron ka authority. Ilang araw niyang sinabi na meron siya authority from Secretary Dizon. Na talagang may nakita pa siya email na meron siya authority. Pero in fact, even in those emails, parang walang nagsasabi doon na meron siya authority. Yun yung una. Pangalawa, si Secretary Dizon, I think in two separate interviews already, sinabi na niya na he had never provided authority to Congressman Leviste on this particular matter. So, kumbaga, doon pa lang, medyo may problema na yung kredibilidad ni Congressman Leviste dito sa usapin po na ito. At kung may problema particularly yung... on the question on whether or not Alright. he had authority from the DPWH Secretary. Kasi binanggit na rin partner na ombudsman na mababa rin yung credibility Oo, nung document. nung document dahil nga bahagi lang yung kanilang nakita na hawak daw ni Congressman Leviste. At sabi nga ni Kongre doon, Kong, sabi mo kanina, pag patsi-patsi lang yan, weaponized lang ang gamit, questionable yung documents na yan. Pati ang intention, Kong Redon. Tingin nyo anong intention, bakit kaya inuunti-unti at sa social media una pang nilabas yung dokumento? Actually, hindi ko naman siyempre alam yung state of mind ni Congressman Leviste, no? Pero actually sa programa din po na ito, una niyang binulalas, halimbawa, na meron ako insertions sa 150 million daw for 2025. Pero dito rin ho sa programa po ninyo inilabas na, ang totoo, hindi pa ako congressman. Nung po nga nagkaroon supposedly na insertion, ako. Hindi ba? So, kumbaga, I think, yung mga yan, I think all of these things can be raised during the ethics proceedings, no? Pagka magkaroon po ng ganyan, laban po kay Congressman Leviste. So, ang expectation natin, yung DPWH po siguro, ay pwede hong mag-file ng ethics complaint laban sa kanya dito po sa insidente pong ito. Alright. Maraming salamat, Kong Terry, sa inyong oras at paliwanag. Happy holidays po sa inyo. Maraming salamat. Happy holidays. Maraming salamat. Bicol, sa